Good morning po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako mga kapatid. Mag-share na naman ako ng aking devotion ngayong umagang ito mga kapatid. Pero mananalangin po muna tayo para samahan tayo, turuan ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Lord, maraming salamat. Una, inisin mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po muli, Lord, sa isang pagkakataon na naman ng aming buhay. Lalo na sa isang pagkakataon na naman na binigay mo po para kami po ay makinig na naman po ng iyong salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, para maging maayos po yung aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, Lord, at gabayan mo rin po ako para lahat lang po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, dahil naniniwala kami na tagumpay na naman ang gawain ito dahil ito ang inuutos mo sa amin na gawin namin, mag-share, magbasa ng iyong mga salita araw-araw. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago ko po umpisahan yung aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat mga kapatid. Ang aking i-share ay dito po sa John chapter 15. Ang aking i-share ngayong umagang ito, ulitin ko lang, John chapter 15 verse 1 to 10 po ang aking i-share, at ito po ay may pamagat na ang totoong puno ng ubas. Dito po ulit ako magbabasa dito po sa ang Biblia Pinoy version po ang aking gagamiting Bible na naman ngayong umagang ito. So mag-umpisa na po tayo. John chapter 15 verse 1 to 10, ang totoong puno ng ubas. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Ako ang totoong puno ng ubas, at ang Tatay ko ang tagapag-alaga. Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga, at pinuputol at nililinis niya ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. Dapat lagi kayong nakakonek sa akin. Nakakonek din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakonek sa akin at ako sa kanila, kasi wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Verse 1 to 5 po yan mga kapatid. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang puno at ang mga sanga, yung mga mananampalataya, yung mga naniniwala sa Kanya, yung mga tumanggap sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Kasi ang mga sanga na
iniwan ng Panginoong Hesus dito sa lupa, sila yung magpapatuloy ng ginawa ng Panginoong Hesus para tapusin, ituloy yung ministry na ginawa ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Yung mag-share ng Word of God, yung maghahayag neto, yan po yung magpapatuloy at magbubunga yan kung connected sa Panginoong Hesus. Hindi nakahiwalay. Ibig sabihin, tama yung ginagawa, tama yung puso, yung pag-iisip, tama yung paglilingkod na ginagawa, at yung salita lang ng Diyos mismo ang hinahayag, ang sinishare, ang tinuturo sa mga tao. Magbubunga po yan. Ngayon, kung hindi ka nakakonekta sa Panginoong Hesus, hindi talaga magbubunga yun, di ba? Wala namang sangang nagbubunga nang hindi naman nakakonekta sa puno. Kaya dito tinuturo sa atin na sa pamamagitan ng ating panalangin, araw-araw, oras-oras, at sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga tinuturo, sa kanyang mga sinasabi, nakakonekta talaga tayo sa kanya. Diba po? Yun yung connected talaga sa Panginoon. Tapos lagi nananalangin, humihingi ng tulong, ng gabay, ng protection, at ng wisdom para sa pagbabasa ng salita niya ay mas matuto, mas malaman. Diba po? So makakapaghayag tayo ng maayos at tama. Makakapag-share ng maayos at tama at tapat sa ating Diyos. Kasi kung tapat tayo sa ating Panginoong Hesus, connected tayo sa Kanya. Pero sinasabi natin, kung halimbawa, sinasabi natin connected tayo, pero hindi naman mabuti yung ginagawa, hindi po totoong nakakonect tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang gagawin natin para laging connected sa ating Panginoong Hesus, yun nga, yung sabi ko nga po kanina, lagi tayong magdadasal. Hihingi tayo ng protection, hihingi tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para alam natin yung tama at mali. At lagi natin din kakausapin ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin para siya yung magpapaalala, magtuturo ng ating mga binabasa, ng ating mga napapakinggang salita ng ating Diyos, para lagi tayong connected sa ating Panginoong Hesus. Anumang oras, saan man tayo nandun, anumang panahon, anuman ang ginagawa natin, connected tayo. Hindi tayo magkakamali, hindi tayo maliligaw dahil connected tayo sa puno, connected tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang kasunod, mga kapatid, dito tinuro una, verse 1 to 5, na dapat tayo maging connected sa ating Panginoon. Sabi nga niya, hindi tayo magiging mabunga o hindi tayo nakakonekta sa ating Panginoong Hesus. At kung nakakonekta tayo sa Kanya, ang Panginoong Hesus din ay nakakonekta sa atin. At ito po ang sabi sa verse 6, itatapon ang mga hindi nakakonek sa akin, gaya ng mga tuyong sanga. Ginagather ang mga sanga na to at tinatapon sa apoy para sunugin. Kung nakakonek kayo sa akin at sinusunod nyo ang mga teachings ko, pwede nyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko ito sa inyo. Pag marami kayong bunga, napapatunayan na mga disciples ko nga kayo. At sabi dito, napaparangalan ang tatay ko. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Pag sinusunod nyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin gaya ng pagmamahal sa akin ng tatay ko, kasi sinusunod ko siya. Amen. Napakaganda po. Dapat connected tayo sa ating Panginoong Hesus para hindi tayo putulin sa Kanya, para hindi tayo alisin at itapon sa apoy. Alam na po natin noon, na ang taong makasalanan, patuloy na nagkakasala, hindi humingi ng tawad, hindi nagsisi, ay itatapon sa apoy.
Yun yung mga taong hindi connected sa ating Panginoong Hesus. Pero dito, madiin na itinuturo, sinasabi sa atin na dapat connected tayo sa ating Panginoong Hesus. Ano yung mga pangako dyan na makikita natin dito? Kung nakakonect kayo sa akin, verse 7, kung nakakonect kayo sa akin at sinusunod nyo ang mga teachings ko, pwede nyong hingin ang kahit ano at ibibigay ko ito sa inyo. Yan yung unang pangako dito sa verse 1 to 10, mga kapatid, no? Kung nakakonekta tayo, pwede nating hingin kahit ano, sabi ng Panginoong Hesus, at Kanya itong ibibigay sa atin. Ibig sabihin, yung paghingi natin ng kapatawaran, ibibigay sa atin ito. Yung pagsisisi natin, hihingin natin yung wisdom, knowledge, and understanding para lubusan nating maintindihan yung Kanyang salita. Ibibigay niya ito sa atin. Tulungan tayo maging masipag, no? Hihingin natin sa ating Panginoong Hesus yung maging masipag sa pag-share ng Word of God. Ibibigay niya yung kasipagan. Hihingi tayo ng malinis na puso, tama magsalita, tama mag-isip, ibibigay niya rin ito para hindi tayo makapanakit kahit sa salita o kahit sa isip lang, hindi tayo makaisip ng masama. Ibibigay niya yung kalinisan ng ating puso at isipan. Ibibigay niya yung tamang gagawin natin para tamang ang ating gagawin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Sasamahan niya tayo. Verse 7 pa lang po yan. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi dito sa verse 8? Pag marami kayong bunga, napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo at napaparangalan ang tatay ko. Pagka talagang mabunga tayo, yung mga ginagawang tama, sumusunod sa Diyos, masipag, na naglilingkod sa Kanya, natutuwa po siya. Sabi po rito, para marami kayong bunga, napapatunayan na disciples ko nga kayo at napaparangalan ang tatay ko. Napupuri kasi ang Father God kapag patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga teachings, sa kanyang mga inuutos, na nagbubunga tayo. Tapos marami tayo na share ng Word of God at sila din, dahil sa salita ng Diyos ay nabago, nagbubunga tayo. Pero kung tayo ay share ng Word of God, turo ng turo, pero yung tinuturuan mo hindi naman nagbabago, nakinig lang sa'yo. Pagkatapos, balik uli sa dati, hindi ka nagbubunga. Yun po ang ibig sabihin nun. Share ng Word of God. O kahit ikaw mismo ay hindi nagbubunga sa pamamagitan ng share ng Word of God. Pray ka ng pray, no? May dinidisciples ka, may binabible study ka, na nagpupunta ka, pero pag uwi mo naman, ang ugali ay hindi pa rin maganda. Halimbawa, nagmumura pa rin, may bisyo pa rin sa loob ng bahay, ano po, hindi ka talaga magbubunga. Tapos makikita ka nung dinidisciple mo o tinuturuan mo ng Word of God, eh ganun. Tapos mamaya tatawagin mo, liga, Brad, shut ka muna, patay. Di ba po? Parehas kayong hindi mabunga at baka parehas na itapon. So hindi nagbubunga yung mga taong ganun. Pero kung patuloy kang sumusunod, nagsishare ng Word of God, ano po, pinapanalangin mo ang iyong mga mahal sa buhay at mga kapatiran, o yung dinidisciple mo, at pag uwi mo, dala-dala mo yung Word of God na yung tinuro at ito yung sinasabuhay, aba, nagbubunga ka nga. Makikita nung tinuturuan mo, dinidisciple mo na ganun ang ugali mo sa pamamahay at kahit sa labas ay maayos naman, mabuti dahil sa Panginoong Hesus, dahil sa salita ng Diyos. Siyempre yun din ang kanyang gagawin. Magbubunga din siya ng kaayusan sa buhay. At yung mga tinuturo mo sa kanya, yung kanyang mga naririnig at naisa sa buhay niya, isi-share din niya. So magbubunga ako, magbubunga siya, at yung tuturuan niya, darating din yung time, magbubunga rin. So marami na kayo, di ba po, na nakarinig ng salita ng Diyos at isin na buhay ito. Sabi po dito sa verse 9,
Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Mahal ng Panginoong Hesus yung mga tapat na sumusunod sa Kanya, yung patuloy na gumagawa ng Kanyang inuutos, patuloy na nagsiserve, patuloy na naghahayag ng salita ng ating Diyos, at patuloy na isinasabuhay ito. Mahal yan ng ating Panginoon. Siya mismo nagsabi, kung tayo ay magiging mabunga, no, kung marami yung bunga, sabi rito, napapatunayan na, sabi sa verse 8, napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo at napaparangalan ng aking tatay. At verse 9, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Huwag tayong aalis sa ating Panginoong Hesus. Huwag tayong aalis sa pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Huwag tayong aalis dun sa mga tinuro natutunan natin na salita ng Diyos. Huwag tayong aalis dyan habang tayo ay nabubuhay. Magpatuloy lang tayo na mag-share ng Word of God kahit saan. Kahit sa ganitong paraan, mga kapatid, pwede rin kayong mag-share ng Word of God sa inyong pamilya, sa inyong pinagtatrabahuhan o nag-aaral sa school. Pwede kayong mag-share. Diba may gathering naman. Minsan kahit kakain, pakita nyo na pinagpipray nyo yung pagkain para gagaya rin sila. Diba sa bahay, palaging ipag-pray ang pagkain. Makakasanayan yan ng inyong mga mahal sa buhay na mananalangin bago kumain at ipagpapasalamat pagkatapos kumain. Makakasanayan. Makikita kasi nila na yun ang ginagawa nyo. Kaya gagayahin nila yun. Ganon din sa ating mga Bible study. At para malaman din nila na ang sumusunod sa ating Diyos ay minamahal nila. Minamahal ng Panginoong Hesus. Minamahal ng Ama sa langit. At last, mga kapatid, verse 10. Sabi sa verse 10, pag sinusunod nyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin. Ulitin ko lang. Pag sinusunod nyo ang mga utos ko, lagi ko kayong mamahalin. Gaya ng pagmamahal sa akin ng tatay ko, kasi sinusunod ko siya. Sabi yan ng Panginoong Hesus. Mamahalin tayo ng ating Panginoong Hesus kung susundin natin siya. Kaya siya rin, sabi niya, mahal din siya ng Ama kasi sinusunod niya ang kanyang tatay. So tayo rin, susunod din tayo para mahalin din tayo ng ating Panginoong Hesus. Masusunod kahit pa may pinagdadaanan, kahit pa sabihin na natin na lahat naman tayo may mga suliranin sa buhay, may mga pangangailangan, pero kung uunahin natin ang Diyos sa ating buhay, ibibigay niya lahat ang ating pangangailangan kasi mahal niya tayo, diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga kapatid, sa atin. Kung susunod tayo nang galing sa ating puso, kung susundin natin ang kanyang mga salita, kung magiging masipag tayo sa pag-share ng Word of God, sigurado masasabi natin, mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, na dapat lagi tayong nakakonekta sa ating Panginoong Hesus sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Anumang panahon, dapat connected tayo. Hindi tayo lalayo. Sabi niya, huwag tayong aalis sa kanyang pagmamahal para patuloy niya tayong mahalin, para patuloy niya tayong gabayan, proteksyonan, ingatan at pagpalain habang tayo nabubuhay. Kasama dyan yung ating pamilya pag nagpatuloy tayo sa pakikinig at pagsunod sa ating Diyos. Patuloy na mamahalin ka, patuloy na mamahalin din ang iyong pamilya. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin itong ating narinig, napakinggan, nabasa ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin na nasa langit,
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at mapagbiyaya. Nagpapasalamat po kami ngayong umagang ito sa iyong salita na aming napakinggan at napag-aralan. Salamat po na kahit kami ay patuloy na nagkakasala, pero gusto mo pa rin kaming kausapin. Gusto mo pa rin kaming turuan na maayos, tama, at mamuhay ng mabuti, Lord God. Salamat po. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat at gusto mong kami maging mabuting tao, una para sa iyo at sa aming kapwa. I pray na lagi mo kong liwanagin ang aming puso at isipan na mag-focus lang sa iyong salita, pag-aralan, intindihin mabuti, isabuhay ang iyong mga salita, Lord God. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa binigay mo sa amin, Lord, para kausapin mo na naman kami, para turuan mo na naman kami. Salamat dahil gusto mong lagi kaming connected sa aming Panginoong Hesus, para hindi kami maitapon sa apoy. I pray lahat kami, Lord, mag-focus lang sa iyong salita. Huwag na mag-isip ng masama sa kapwa, huwag nang gumawa ng masama, huwag na magplano ng hindi maganda, ni pag-iisip, Lord, maging maayos, kundi mag-focus lang sa iyong salita, sundin, i-apply sa buhay, at patuloy na i-share, ihayag sa ibang tao. Tulungan mo po kami maging masipag, Lord. Bigyan mo po kami ng wisdom, karunungan na nagagaling sa iyo, para malaman namin ang tama at mali, O Diyos. Salamat po, Lord, sa inyong pagmamahal. I pray lahat ng nakapakinig ng iyong salita, nagbabasa ng iyong salita, ay hindi mapahiwalay sa pagmamahal sa Panginoong Hesus. I pray na lagi kami connected sa aming Panginoong Hesus hanggang sa huling hininga namin dito sa mundo. Thank you for everything, Father God, na kahit kami ay nagkukulang, nagkakamali, nag-iisip ng hindi maganda, na patuloy na nagkakasala, nandyan ka pa rin po para kami turuan, tulungan, alalayan, at pagpalain, dahil mabuti kang Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa kalakasan na pinagkakalob mo po sa amin. Salamat sa kagalingan ng may mga sakit at karamdaman. Salamat sa pag-aayos mo ng aming pamilya. Salamat sa pag-aayos mo ng aming bansa. Sa pagbigay ng biyaya, sa protection and guidance. Salamat din dahil magpapatuloy ang kapayapaan sa Israel na iyong bansang pinili. In Jesus' name. Magpapatuloy na maging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang iyong bansang pinili, ang Israel. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa lahat, Lord. Kami nagtitiwala, umaasa, sumasampalataya na narinig mo ang aming panalangin ito, at ito po ay iyong tinugon na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat, salamat, salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen, Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat, kinausap niya tayo. Salamat at narinig niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.